Hi guys, nag-iisip ba kayo kung ano na naman ang ating ipang-memeryenda ngayon? Pues, ito na nga ang ating bread roll na pwedeng pang-meryenda, pambaon at lalong-lalo na pwede natin ito ipang-negosyo. Dahil bukod nga sa masarap ito, ay napakadali niya lang gawin. Kaya ito na nga, kumuha lang ako dito ng 4 na pirasong hotdog. Then, tinanggal ko lang isa-isa yung mga plastic niya. Tapos, after nga nyan, ay saka ko naman hiniwa sa gitna para makarami tayong gawa. Ito naman yung next ingredients natin. So, breadcrumbs at kumuha lang ako ng 2 pirasong itlog. Haluin lang natin ito dahil dito natin i-coat yung lahat ng mga tinapay natin. Para na rin sumarap lalo ay hindi pwedeng mawala ang ating cheese. Bale, inislice ko nga lang siya ng paganto, yung tamang-tama lang yung size niya, yung di masyado manipis at di naman masyado makapal, yung sakto lang talaga. At ito naman ang pinaka main ingredient natin, ang di pwedeng mawala ang ating sliced bread. Bale, depende na nga sa inyo kung anong brand na sliced bread ang gagamitin nyo. Tapos, pinagpa-flat ko lang siya gamit ang aking malinis na kamay, guys. Pero para mas madali ay pwedeng baso o rolling pin ang gamitin nyo. Saka ko na din nilagay dito ang ating hotdog at itong nahiwa nating cheese at saka ni-roll. Tsaka natin tusukin ng toothpick para di sila magkahiwa-hiwalay. Kaya naman pagkatapos ay ilublob na natin siya sa itlog para dumikit nga itong mga breadcrumbs natin. O diba, ganyan nga lang kadali mag-prepare nito ang ating bread roll. Kaya para maluto na nga itong mga bread roll ay saka naman tayo dito magpainit ng mantika. Tapos pag mainit na nga yung mantika ay saka naman natin ilagay isa-isa yung mga nagawa nating bread roll. Bale, lulutuin lang natin sila sa mahinang apoy lamang para maluto talaga yung hotdog na nasa loob nito. At dapat ang mantika natin mga mi ay ganito lang kakunti para kunti lang din yung maabsorb. Kasi ang pangit naman if i-deep fry natin to, diba? Kaya naman saka naman natin to baliktarin para maluto din yung isang side nila. So ito na nga, kung sa tingin nyo ay luto na at nag-golden brown na ito, ay saka naman natin to hanguin isa-isa. Kaya habang pinapalamig ko muna yung naluto nating bread roll, ay nagtimpla nga ako dito ng ating iced coffee vanilla na isa din sa aking tinitinda dito sa aming small business. Kasi alam kong bagay na bagay talaga tong combination sa ating mga bread roll, diba? Kaya kung gusto nyo nga matikman ng aking favorite na iced coffee, ay meron na nga akong na-upload na tutorial nito. Pero kung tinatamad ka at malapit ka lang dito sa amin, ay pwede ka din mag-order dahil 39 and 49 pesos lang ang aming mga iced coffee. So ito na nga din ang ating nalutong bread roll na talagang makikrave ka sa gantong oras na mapanood mo to. Kaya ito naman si ako ay di ko na mapagilan na tikman nga itong naluto ko. Dahil sarap na naman talaga ako dito mga mi. Lalo na kung may kapartner nga itong kape. Solid at sulit talaga kapag ititinda nga natin ito. Dahil bukod nga sa masarap ay nakakabusog pa nga ito kahit 2 tinapay lang yung nagamit natin. Para din mas kaakit-akit talaga ang ating tinda mga mi, ay dito nga natin siya ilagay sa nabili kong square sandwich bag. Kaya kung gusto nyo din mag-order nitong box ay meron na sa ating TikTok shop. O kaya naman ilalagay ko na lang yung link dito sa ating description box or dito sa ating comment section. At di na din lugi ang ating customer dahil QP mayonnaise nga ang ating nilagay na may kaunting parsley on top. O diba, naging sosyalin nga ang ating napakasimpleng bread roll lamang. Kaya sa mga nagtatanong nga kung magkano ang bentahan nito, ay pwedeng 60 to 69 pesos ang kada isang box nito. Kaya pwede kang tumubo ng 20 to 24 pesos ang kada box nga din nito. Pero depende pa rin yan guys sa presyo ng bilihin sa inyo at sa pagkakosting nyo. Pero at least ngayon ay meron ka ng idea kung ano pa ba ang pwede mong extra income sa ngayon. Kaya kung gusto mo pa ng mga gantong ideas ay follow nyo lang kami. Kaya yun lang guys. Thank you for watching. Bye-bye!